wala. But you're trying to fix the relationship and you're trying to save the relationship. Ang nakikita natin dito guys is both of you, actually itong November, bibigyan kayo ng chance ni universe para magwagi, no, sa relationship nyo, magkaroon ng progress, no. Kumbaga second chance para magkaayos, magka-reconcile, lalo na kung nag-aaway kayo. Pero nandun yung love, no, nandun yung connection. Hello guys, hello Pisces. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Full Moon Kapalaran para ngayong October to November para sa Pisces, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Moon at saka yung energy ng Pisces. Ito yung energy ng Moon mga kapiksi. Ngayon naman hanapin natin yung energy ng Pisces. Eto, so Pisces, kayo ay na-represent ng Queen of Cups sa ating spread. Combination guys ng positive and negative energy, general reading lang. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Yung full moon guys ngayong October ay sa October 28. Tapos yung next na full moon naman ay sa November 27. So ang reading na to ay para sa period na yan mga kapiksi. And ang pangalan ng ating full moon right now is Hunter's Moon mga kapiksi. So, ito guys, meron ditong presence ng another water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, you may be dealing with another water sign. Sa relationship guys, nakikita natin na you are so heartbroken dahil sa mga conflict and issues nyo with this partner or specific person kung kayo ay in a relationship, no? You feel so broken, you feel so heartbroken. Maraming emotional pain, marami kayong challenges, pagsubok na nangyayari dun sa relationship nyo, and marami din kayong conflict nitong person na to. For some of you, pwedeng magkaiba kayo ng lahi, magkaiba kayo ng reliyon, or marami kayong beliefs na magkaiba. Even yung priorities nyo mga kapiksi, magkaiba yung priorities nyo, magkaiba kayo, parang hindi kayo masyadong medyo incompatible yon. Medyo incompatible kayo nitong person na to sa mga preference nyo. Yun lang yun guys, no. Magkaiba lang kasi kayo ng preference, and wala naman yan sa zodiac sign mga kapiksi, kahit anong sign nyo, depende pa rin yan sa preference nyo as tao, diba? So, yun yung nakikita natin na nagiging problema dun sa relationship nyo right now. At least dito sa reading na to, nakikita natin, yun yung pinanggagalingan ng conflict nyo kasi marami kayong magkakaibang paniniwala nitong person na to. So, hindi naiwasan na magtalo kayo, mag-away kayo minsan kasi magkaiba kayo ng gusto at saka paniniwala. But you're trying to fix the relationship and you're trying to save the relationship. Ang nakikita natin dito guys is both of you, actually itong November, bibigyan kayo ng chance ni universe para magwagi, no, sa relationship nyo, magkaroon ng progress, no. Kumbaga second chance para magkaayos, magka-reconcile, lalo na kung nag-aaway kayo. Pero nandun yung love, no, nandun yung connection. Hindi porkit nag-aaway, hindi porkit nagtatalo, hindi na mahal. Hindi ganun mga kapiksi. And in your case, nakikita natin na talagang nandun yung loving connection between you and your person. And ma-overcome nyo din successfully itong mga pag-aaway nyo. So, and mabibigyan kayo ng chance para maging mas masaya sa relasyon nyo. So, i-mind nyo na to guys kasi gustong-gusto natin to. Mind harmonious relationship, diba? Sino ba naman yung ayaw ng harmonious relationships? Siyempre lahat tayo. So, i-mind nyo na to. Mind harmonious relationship, mind second chances. In relationship, mind progress, ganyan. For some of you, pagdating naman sa kaperahan din guys, nakikita natin na well, sa relationship, nakikita natin na ma-fix yung relationship nyo. Fix, no? Ma-fix, maayos. And sa kaperahan naman guys, nakikita natin yung pagiging busy nyo and parang bibigyan kayo ng
chance ni universe na magkaroon ng time out muna ngayong parang break season. Kasi parang sobrang sipag nyo. So parang sabihin ni universe, magpahinga ka muna. So yung iba sa inyo parang feeling ko baka may mga travel plans kayo, ganyan, na gusto nyong i-pursue. And ito na yung tamang time para magpahinga kayo, mga kapiksi. Alright? Kasi nararamdaman natin na pagbalik nyo sa trabaho, let's say for example magpahinga kayo, pagbalik nyo sa work nyo or sa negosyo nyo, mas magiging busy kayo. Lalo na malapit na yung holiday. Syempre maraming pera yung mga tao, so marami silang gagastusin. So yeah. For some of you guys, no, I'm sensing na yung person mo, this person, yung sa partner or specific person, this is trying to tawag dito, parang gusto niyang putulin yung gap. Yun. Gusto niyang putulin yung gap between you and this person. And yung iba sa nyo, may part na naniniwala ka sa kanya and may part na nagdududa ka. So, wag kang magduda kasi pag nagduda ka, talo ka. Kapag nagduda ka, you feed your doubts, you feed your fears. Yun yung binibigyan mo ng energy. So, yun yung magmamanifest sa 3D mo. So, have trust instead. Magtiwala ka sa person mo and tell yourself na trustworthy siya, mapagkakatiwalaan siya, loyal siya, faithful siya. Whatever happens, kami pa rin. Okay? So, dapat ganun, imbis na, naku, baka ganito, naku, baka ganyan. Yan yung mga ganyan, guys. Nako. Wag na wag nyo yan sasabihin sa partner nyo. Wag na wag nyong bubuhayin yung mga duda nyo, because the moment you do that, you're accepting it as a fact. Okay? And pag tinanggap nyo yan as a belief, it will definitely be pushed out in your reality. Kaya yung mga kakaduda nyo, yan, kakakuda nyo sa person nyo, tigil-tigilan nyo kung ayaw nyong masira ng tuluyan yung inyong relationship. Alright? And then, again, sa kaperahan naman, guys, no, there are new opportunities pa. Maaring may bagong opportunity pa na dumating sa inyo when it comes to money. Yung iba, guys, kung meron kayong mga kamag-anak na nasa abroad, parang feeling ko merong magpapadala ng pera sa inyo or may magpapadala ng tulong, no? If you really need help sa kaperahan, ganyan. Pero this is more on good news din. So if meron kang inaantay na good news sa trabaho or sa pera, kung meron kang mga ina-apply na loan, nilalakad na loan, ganyan, maaaring ma-approvehan yan. And kung meron kang ina-apply na trabaho, maaari kang makatanggap ng update dun sa ina-applyan mo. Alright? Okay, so i-mind nyo na yan, mga new opportunities sa money, mga kapiksi, and yung connection between you and your person. Parehas nakita natin both money and love, no? So, kung ano yung positive, yun yung i-mind nyo, guys, para yun yung mag-reflect sa 3D nyo. Alright? Okay. So, Pisces, tingnan natin yung additional na mensahe sa inyo gamit itong deck na to. Shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso lang bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course kasi sobrang ganda talaga niyan, no? And good news, no? Kasi magbibigay ako ng 10% discount, guys, until October 31. So, mag-avail na kayo habang may sale tayo.
Meron din tayong email coaching guys, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga, excuse me, specific na gustong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me guys. Mag-send lang kayo ng email sa pinaypixietarot@gmail.com. So, ito yung additional message for you guys. The answers you need are coming. So, yung mga sagot na hinahanap nyo, yung mga sagot na inaantay nyo, it's coming to you. Ginagabayan kayo ng inyong mga gabay, mga kapiksi, and yeah, they're answering your prayers, mga kapiksi. Alright? Have an important conversation but stay calm. Ito, especially dun sa inyong romantic relationship, mga kapiksi, no? Kasi yun nga yung nakita natin na nagkakaroon kayo ng conflict, diba, with this person. Kaya kayo nagiging heartbroken yung iba. Okay? So, it's very important that you have a conversation with this person. Ayan. Kasi may mga conflict kayo with this person sa relationship nyo, guys. Okay? So, it's very important na mag-usap kayo pero you have to remain calm. Okay? Ibig sabihin, kalmado. Kasi wala namang nare-resolve, guys, kung puro away kayo. No? Pag nag-away kayo, pag nakipag-usap kayo, tapos nagbangayan kayo, nagbunganga kayo, ano sa tingin nyo mangyayari? Syempre, negative yon. So, definitely, negative din yung resulta. Wala kayong mariresolve na issue pag palagi kayong nagbubunganga, mga kapiksi. So, always stay calm and be logical, no? Sometimes yung emotional approach pagdating sa relationship nakakasama pa, diba? So, maging logical if you need to. Don't be superficial, okay? Someone is trying to flirt with you. Have you noticed? Baka nilalambing ka na ng person mo, pero hindi mo pa napapansin kasi puro ka kuda dun sa person mo, no? So, sometimes yun yung way nila or pamamaraan, especially if nakagawa sila ng kasalanan sa inyo, guys, kasi you have to understand na hindi lahat marunong magsabi ng salitang sorry, no? Sabi nga nila, that's one of the hardest words to say, I'm sorry. Sometimes kasi very guilty or sometimes hindi alam kung paano explain yung sarili nila, okay? Pero yung paglalambing nila sa inyo, yung mga, alam niyo yun, pambawi-bawi nila, ganyan. It's also their way of saying, I'm sorry to you. So, you have to learn to forgive, mga kapiksi. Alright? You need to laugh off this situation and just move on. Ayan, pagtawanan nyo na lang yung sitwasyon and then mag-move on, mga kapiksi. Huwag masyadong madrama, guys, no? Nag-in a relationship kayo, I mean, pumasok kayo sa isang relasyon para kiligin, para magmahal, diba? Hindi para mag-drama-rama sa hapon, okay? So, tigilan yung kakakuda, guys, no? And enjoy nyo lang yung inyong love life. Job applications have good prospects, mga kapiksi, and yun yung sinabi ko sa inyo kanina na for some of you, there may be new job offers, job contracts, or new opportunities in money na maaari kayong ma-experience ngayong November. So, October to November to, guys. So, i-mind nyo na yan, mga kapiksi. Alright? Okay, so super nice, super ganda, napakaganda ng message for you, Pisces. Comment down below if naka-resonate kayo. Ito yung ating 2023, 2024 pala. Kapalaran, kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.